in statutory construction that if the law does not distinguish, it should not distinguish. And besides, ang galing talaga nito ni Atty. Tor, yung palakpakan. Pag ito nag... Ay, sorry. Pag ito siguro humawak ng kaso ko, ayun, baka hindi ko na ma-afford ang... Atty. Tor, baka hindi ko na kayo ma-afford. the rationale of continuity is based on US as well as UK practices. It does not apply in the Philippine setting. Yung ina-argue naman ng iba, kasi tayo, hindi ko nga alam, actually, tinanong ko din yan eh. May mga abogado na ako nakausap, mga batikang abogado. Minsan ginagamit daw ang jurisprudence ng US Court, yung mga desisyon ng US Court. So sinasabi dito, ng kalaban, itong mga Pinklawan, tsaka mga NPA, sinasabi nila, meron ng decision ang US Court about this impeachment continuity. Ibig sabihin, sabi daw doon sa US Court, yung sa Senate nila noon, ng impeachment, tumutuloy, tumatawid ng next Congress yung impeachment. Meron daw decision sa US na ganon, tsaka sa UK. Ito ang argument ngayon ni Atty. Torion. Simply because of the fact that we have different realities here. The fact that the Senate elects 12 members per election, that is proof enough that the practices in the United States of America as well as in the United Kingdom cannot be duplicated here in our country. Arnold versus Nazareno was decided in 1950. The more recent cases of Balag as well as Neri would be more applicable. Alam mo, ang galing nito eh. Sa totoo lang ha. Kasi nga, ang sinasabi dito, iba ang komposisyon ng Senate doon. Hindi yung katulad sa atin na half ang nawawala. Doon kasi hindi. Kasi nga, mas maraming senador sa Amerika. Kasi alam ko, correct me if I'm wrong, pero ang alam ko talaga, per state may senator sila. So sa dami ng state, napakarami ng senator. So hindi nababakante, kaya talaga may continuity sa kanila. Sa ating kasi kalhati, nawawala. Kaya talagang, alam mo yun, hindi pwedeng mag-continue. Yun ang isang argument dyan. At saka yung mga binabasa ni Atty. Torion, na ito ay mga jurisprudence sa Pilipinas. Okay? Actually, narinig ko na rin po yan doon kay Dean Pastrana ng San Sebastian na sinasabi niya, basa kayo ng basa ng article ng jurisprudence na iba, hindi nyo tinitingnan itong jurisprudence na ito. Nag-indicate pa nga siya. Tinalakay natin yan isang araw, pati sa SB9. So alam mo kasi, ang problema dun sa mga NPA at sa mga Pinklawan, pili lang kasi yung kanilang argumento. At talagang atat sila na ma-impeach si BP Sara Duterte. Alam natin bias. Kaya nga, ito ang pinakamagandang pangyayari ngayon more than anything else. Yung pagpunta ni Atty. Torion sa Supreme Court. Napakaganda nito. Kasi kanya-kanyang argument eh. May argument itong Senado, merong argument itong Kamara, may argument ang Duterte supporter, may argument ang mga anti-Duterte. To once and for all, settle the argument. Let the Supreme Court say kung ano talaga ang dapat gawin dito. Although, ang sinasabi nga ni Atty. Torion dito, it is for the, i-pause muna. Ang talagang, ang gusto niya mangyari dito ay to pause everything until yung issue ay maayos o masorted. Ano yung ano na yon, yung issue na yon? Yun yang skip important legal steps like verification and due process. At yung potentially invalid since it's ignored earlier complaints and rules. So until maayos yung mga yon, ang hinihingi ni Atty. Torion ay i-pause muna. I-pause muna yung impeachment sa Senate. Klaruhin muna ngayon ng Kamara. Yan din ang ginawa ng Senado. Sabi ng Senado, sandali, eto muna, sagutin nyo muna ito. Ayan ang nangyayari ngayon. Applicable in our case, and the Supreme Court
there clearly emphasized that the all proceedings are of a present Congress are terminated after its expiration of its term. And since its term expires on June 30, its authority and jurisdiction cannot be extended to the next Congress. Besides, common sense would tell us, how can you impose your proceedings to the next Congress? Can you impose upon the next Congress your proceedings? Of course not. You give a fresh authority, you give fresh discretion to the new senators. You could not, as an old senator, you could not impose upon the new senators, hey, we have taken up all of these matters in our old Congress and you are mandated to take up the matters that we were able to take up. You could. Yan yung sinasabi rin ni si Escudero. Kaya alam nyo, tama talaga eh. Tama yung ginagawa ngayon. At magdidesisyon yan ay yung 28th Congress na kung tama ba na ipasa. Yung parang ganito yan eh. Sa eskwelahan, halimbawa, grade 7 ka. Kasi pasensya na, medyo wala ako nung KKK eh. Grade 7 ako, nag-grade 7 ako tapos first year high school. So may project ka nung grade 7. Iba teacher mo dun sa no limit ang hire na subject mo. Ay, wala pala tayong subject na gano'n. College pala ako nun. O, halimbawa lang, may subject ka na aralin, history, yan. At may project ka tungkol kay Jose Rizal. Di after nun, hindi mo natapos, hindi pwedeng sabihin nung, hindi pwedeng obligahin nung teacher mo nung grade 7, yung teacher mo doon sa first year high school at sabihin, pwede ba patapos mo ito? Kasi gusto ko matapos niya ito eh. Hindi pwede. Kasi may sarili hong pag-iisip yung teacher na yon. So, siya yung sa high school teacher mo. So, kung gusto niya, pwede naman. Pero yung respetuhin dapat yun. Yun nga yung sinasabi dito. Hindi pwedeng from the 19th Congress, ipapasa. Kasi una-una may batas eh. May batas na hindi pwede. Ina-assume lang nito mga pinklawan at mga NPA na hindi kasama itong impeachment dun sa batas. Yun lang eh. Yeah? Pero sabi nga yung argumento nga ni Atty. Torion, hindi pwedeng gayon. Not do that. Common delikadesa, common good Wala silang ganun, sir. behavior prevents you from doing that. Yes. Well, I respectfully does not agree with the opinion. The duty of Congress or the duty of the Senate is to entertain an impeachment complaint, yes, but that impeachment complaint should follow the constitutional strictures mandated under the 1987 Constitution, the requirement of verification, the requirement of compliance with due process. All of such should be carefully followed by the House of Representatives. That's why we were in agreement to the decision of the Senate to remand the case to the House of Representatives in order for them to certify whether or not the constitutional requirements of verification, the constitutional requirement of due process were duly complied with. This is akin to the requirement of certification of non-forum shopping, the verification requirement, which is required in all cases. If such applies in ordinary cases, with more importance that such should be applied in impeachment cases. Grabe, no? Alam mo, kasi yung problema talaga dito sa mga nagko-komento, hindi ko alam kung trial lawyer ba sila eh. Kung bakit hindi nila maunawaan yung mga napakasimpleng basic pagdating sa trial. 'Di ba? Tapos, ito na nga yung sinasabi. Yung tinatawag nating presumption of regularity. Ano ba ibig sabihin to? Babasahin ko sa inyo ha. Means the law assumes that the government official or public servants did their job properly and follow the rules. Unless someone proves otherwise, which is the court. On this particular, it's the Supreme Court. Halimbawa,
merong pinagdesisyonan ang Senado at sinabi ng Senado, ibalik ito sa Kamara. The only way, legal way, okay, kung may utak yung mga animal na komento ng komento, tumakbo kayo sa Supreme Court at i-questionin ninyo yung ginawang galaw ng mga senador. Anak kayo ng putang Inuunan nyo pa ang kaartehan at kadramahan ninyo kesa sa tumakbo kayo sa Supreme Court. Buti pa to si Atty. Torion, inunahan pa kayo. Gago! Kaya nga sabi ko nga sa inyo, kung meron mang talaga napakagandang ginawa dito si Atty. Torion talagang tumakbo na siya para talagang patigilin. Tigil na itong impeachment. Kasi tandaan niyo hindi tumitigil yung impeachment sa pagsoli linawin natin yun Hindi tumitigil ang impeachment sa pagsoli sa Kamara. Pinagpapaliwanag lang sila. Hindi ko nga alam ba't puro drama itong mga animal na to. And the drama talaga, wala namang kasing dapat ikadrama. This is part of a legal process. Hindi ko alam kung ganun ba sila talaga katanga. Kaya yung due process hindi nila sinunod dahil ang tanga-tanga nila pagdating sa trial. Alam mo siguro, siguro kumuha kayo ng matinong abogado, trial lawyer talaga. Kasi hindi nyo alam yung proseso Basta lang kayo diskarte. Alam mo, ang dali-daling gawin pumunta kayo ngayon sa Supreme Court, pasok kayo doon, magsamba kayo at sabihin ninyong sandali, mali ang ginawa ng mga senador o at this particular judge, senator, mali ang ginawa nila, pasa kayo. Ngayon, ang Supreme Court na magsasabing, oo nga, mali nga sila. Ay hindi, mali kayo. Supreme Court. Ito ang ginawa ni Torion. Palakpakan natin si Atty. Torion. Ay nako, ewan ko talagang sablay ho yung itong ginagawa po ng kalaban na pagdadrama. Drama kasi sila ng drama. Ito pa, dagdag natin. Ang ganda kasi nitong mga sinabi ni Chis Escudero Ganun. Good morning. Good morning. Tatlong dokumento ang pinirmahan ko natapos kami kaninang madaling araw ng 2:00. Una ay yung liham sa Kamara na pinagbibigay alam sa kanila ayon sa napagkasunduan sa impeachment court na hindi na matutuloy ang kanilang presentasyon ng articles dahil nagawa na yon kahapon na convene na rin ng court. Sa katunayan, nag-issue na nga ng summons kay Vice President Sara Duterte ang impeachment court. Pangalawa, inilabas ko ang mga pinagbotohang orders ng impeachment court kahapon. Una, kaugnay sa pag-return, yun ang ginamit na salita sa motion, para gawin ang dalawang bagay. Ayan. Una, na tumatalima sila sa probisyon ng saligang batas kaugnay sa 1-year ban. At pangalawa, magsumite ng resolusyon mula sa 20th Congress na interesado, gusto pa nilang ipursige ang pag-prosecute at linawin natin Ang ganda na sinabi ni Jesus Escudero Ang linaw-linaw. Di ba? Sa pag-return, yun ang ginamit na salita sa motion, para gawin ang dalawang bagay. Ano yun? Una, na tumatalima sila sa probisyon ng saligang batas kaugnay sa 1-year ban. At pangalawa, magsumite ng resolusyon mula sa 20th Congress na interesado, gusto pa nilang ipursige ang pag-prosecute at sampa ng kaso laban kay VP Sara. Yun yung dalawa. Simpleng-simple. Di ba? Tagalogin natin. Hindi din yung ba nilabag yung konstitusyon? Dahil sa pagmamadali ninyo? hindi ganun ang pagkasabi Mga ulol. O pangalawa, interesado pa ba ituloy ng 20th Congress ito? Actually, hindi ko alam kung anong strategy o anong bakit pa kailangan tanungin yon yung kung interesado bang ituloy ng 20th Congress. Although, tama rin naman kasi parang sa akin ang sinasabi ng Senado dito sa motion na to na kailangan talaga
mag-ending ang impeachment sa 19th Congress. The question is, itutuloy ba ng Kamara yung pagsampa ng impeachment o yung parang trabaho ng mga prosecutor? Yung Kamara kasi ng prosecutor ngayon eh. Oh, yung trabaho nila na si VP Sara Duterte. At syempre, dahil nga yung Senado rin, yung paulit-ulit yung sasabihin dito mamaya, yung 20th Congress, kailangan sila na magdi-decide kung itutuloy nila o hindi. So para talagang ini-emphasize noong motion na yon na talagang magi-stop yung impeachment after the 19th Congress. So the 20th Congress should decide, not them. Yun lang yung sinasabi doon sa first point sa tingin ko yung first point ng Senado. O, tuloy natin. Ang sunod na order ay yung summons na sang-ayon sa rules ng impeachment court ay dapat i-issue pagkatapos mag-convene. Lahat yon ginawa at sinagawa namin kahapon. Pero siyempre, kailangan nun ng kaakibat ng mga written orders din. Yun yung hawak nyo ngayon. Sir, anong masasabi dito sa mga nagsasabing hindi mo na daw impeachment, unconstitutional, baseless, legal, ang mga ginawa ninyo kagabi? Karapatan ni Numan ang magpahayag ng kanilang opinion. Ginagalang ko yon. Subalit tulad ng sinabi ko sa aking talumpati nung nagdaang Lunes, Korte Suprema lamang ang pwede magsabi kung ano ang legal at hindi. Eh bakit ayaw nilang tumakbo doon? Hindi ko talaga alam. Kung ano ang constitutional at hindi. Pangalawa, kasaysayan lamang with the benefit of hindsight ang pwede makapagsabi kung sino din ang tama at mali kaugnay sa kanilang paniniwala. Kung walang order ang Supreme Court, sir, either way, you will proceed as you see fit. Tulad ng binanggit ko mula nung nagsimula ang impeachment complaint noong Pebrero, kung walang TRO, magpapatuloy kami. Kung may TRO na iniso, i-bring up yan sa impeachment court at pagpapasahan. Actually, meron pa nga yan eh. Tama yung sinabi niya dito eh. Tulad ng binanggit ko rin noon, hindi ba? May dalawang pagkakataon na nag-issue ng TRO ang Korte Suprema kaugnay sa impeachment proceedings. Noong panahon ni dating Chief Justice Davide impeachment, may TRO laban sa Kamara na hindi sinunod ng Kamara. Doon naman sa impeachment complaint laban kay Chief Justice Corona, nag-TRO ang Korte Suprema kaugnay sa pagbubukas ng account, bumoto ang Senado para sundin yung TRO na yun. So nagigets ninyo ha? So pag nag-issue ang Supreme Court ng TRO, it doesn't mean susundin ng Senate agad-agad pagbobotohan. Kasi nga, yan yung sinasabi nila na equal branch, ang judicial at saka legislative. Although, kahit papaano, masisettle sa mind ng tao kung tama ba ang ginawa ng Senado o hindi. Kaya nga importante na tumakbo dapat sa Supreme Court pagdating sa mga desisyon dito sa impeachment trial. Sir, just on the second point, the second order ninyo, so makakapag-comply na nun 20th Congress. Oo. Meantime, hindi sila makakapag-comply and walang action. Oo, kasi wala naman talagang action. Balikan natin ulit kung ano yung mga sinabi ko nung Pebrero, nung final to impeachment complaint. Dahil isang araw na lamang, 2 oras na lamang bago kami magwakas, nung final nila yan at 2 linggo na lamang ang sesyon ngayon, sabi ko, di ba? Ang pinakamalayo ng pwedeng magawa ay mag-issue ng summons. Dahil sang-ayon sa aming rules, merong 10 araw ang nasasakdal para magsumite ng sagot mula sa pagkakatanggap niya ng summons. Meron ding 5 araw ang kabilang panig, ang prosecution, mula sa kanilang pagkakatanggap para magsumite ng reply. Yun pa lamang, ubus na yung panahon. Magjo-June 30 na, 3 araw na lamang naiiwan para maglitis, quote-unquote. At magtatapos ang authority ng mga House prosecutors ng June 30 dahil tapos na ang Kongreso ng June 30. So walang naaksayang panahon dahil nagawa namin lahat ng tinakdang gawin sa ilalim ng 19th Congress. Baka nga makatipid pa, kung napakinggan nyo kahapon, dahil yung mga agam-agam kaugnay sa pagtatawid ng impeachment complaint na ito, yung mga agam-agam kaugnay sa interesado pa ba yung 20th Congress dahil hindi pwedeng i-bind ng 19th and 20th Congress,
yung mga agam-agam kaugnay sa pag-comply nila sa one-year ban na itinatalaga ng saligang batas. Lahat yon habang naghihintay tayo ng resumption ng sesyon ng 20th Congress para magsimula ang paglilitis ay masasagot na. Yes, Sally. Ng Kamara, yung binabalik nyo na articles of impeachment, possible daw ba yung deadlock o wala kayong safeguard? Hindi kami magkapantay pagdating sa bagay na ito. Hindi ito House at Senate kung saan co-equal ang... Alam mo, hindi ko maintindihan na itong mga media talaga hindi rin nakikinig, not paying attention. Ito na yung diniscuss kahapon eh. Yan yung tinatanong ni, I think it was, as far as I remember, si Grace po ang nagtanong nito eh. Paulit-ulit na lang yung tanong, Hindi, ako nagtataka ako, kayo media, tanga ba talaga kayo? O makulit lang kayo? O gusto nyo lang magkamali yung tinatanong nyo? Hindi, ako nagtatanong lang. Kasi siguro kahit kayo alam nyo nasagot eh, di ba? Kung paano kung hindi sumunod yung Congress, magkakaroon ba ng deadlock? Ano sagot doon? Hindi pwedeng hindi sumagot ang Congress. Kasi kami dito, judge. Sila prosecutor. They have to answer. Hindi ito Senado at Congress. Naging korte na kami. So bilang judge, hindi pa pwedeng sumagot, hindi pwedeng hindi sumagot yung Congress. Kailangan nila sumagot. Kung hindi sila sasagot, paano namin tatalakayin yan? Ang hina. Ewan ko. Mga ahensyang yan. Sa parte ng impeachment, korte ang Senado, prosecutor ang Kamara. Wala sa lugar para sa akin ang Kamara na hindi sumunod sa ipinag-uutos ng impeachment court. Hindi ito parang BICAM na kailangan naming mag-agree. Ito'y kautusan galing sa impeachment court na nakatuon sa prosecutor na isa lamang partido sa kaso. Hindi magkapantay ang partido at ang korte saan mang kaso, saan mang parte ng mundo. Pero hindi daw trabaho, sir, ng Senado bilang impeachment court para questionin kung dumaan sa tamang proseso yung House. Ay, yung trabaho nga daw, dapat ang mag-question yan yung kampo nga ni Beauty Sara na meron nga pending sa Korte Suprema. May nakalagay ba sa rules na pwede kong pagbawalan at bigyan ng listahan ang mga miyembro ng korte? Ito lang ang pwede niyong tanungin at sabihin. Ito lang ang pwede niyong banggitin. Bawat impeachment judge may kalayaan magsalita at magsabi kung anong ninanais nila. Hindi para sa akin o kanino man ipagbawal ang lalabas at sasambitin ng kanilang mga bibig. Dapat buong galang nating tinatanggap at pinapahintulutan yon. Yan ang ibig sabihin ng pagiging isang deliberative body. So gusto nyo, dahil lamang Korte Suprema ang nagpapasa ng lahat ng bagay ng constitutionality, ni isang miyembro dito walang pwede mag-question ng constitutionality ng anumang bagay? Siyempre pwede. Siyempre malaya naming pwedeng pagdebatihan yan. Siyempre kung may motion, dapat naming pagbotohan yan. Pero sa dulo, palagi ko ang sinasabi, kung may magsasampa ng kaso, Korte Suprema ang may final say kung sino nga ba ang tama o mali legally at naaayon sa konstitusyon. Kahapon po nanumpa yung mga senador as senator judges. Apa. You swore to do impartial justice. Yung isa po bang West po pwedeng siya mag-move na mag-dismiss ng kaso, hindi yung either party? May nakapaloob ba sa rules namin na bawal yun? I like that! I like that! I like that! Kasi yan yung argumento ni ni Jokno na dapat yung motion na ipa-dismiss o di kaya ibalik sa Kamara o questionin yung proseso ng Kamara ay manggagaling sa defendant o si BP Sara Duterte o sa kanyang kampo, sa kanyang team. Ang sagot ni Escudero, meron ba nagsasabing bawal yon? Tama! Ito kasing kampo ng mga pinklawan tsaka ng mga NPA, lagi silang nag-a-assume. Pag hindi nakasulat sa batas, hindi po pwedeng i-assume.
Kasi kung ang intensyon ay pasunurin ka ng batas, dapat isusulat yan dyan. Pag wala yan dyan, hindi ibig sabihin mag-a-assume. Ano to? Di lahat tayo nag-assume. Di ba? Oh, kaya nga ang tanong, meron po ba sa amin na sa ano na ito, na bawal yan? Wala. Tinatanong ka, may nakapalo ba sa rules na bawal mag-move? Kaugnay sa anumang bagay, kaugnay ng impeachment? Wala namang pagbabawal eh. Hindi para sa akin husgahan yon dahil kayo naman, yung pumapabor sa nasasakdal, ko-questionin nyo. Yung ayaw sa nasasakdal, walang question? Hindi ba kung karapatan nila maghain ng motion pabor sa nasasakdal, karapatan din ng sino mang ayaw sa nasasakdal, wala akong binabanggit na pangalan, na maghain din ng motion, pero sa dulo, pagbobotohan yon. Ngayon kung ang sinasabi mo ay biased at dapat na sila mag-inhibit, sang-ayon sa rules of court, gayon din sa precedent at practice, ang pwedeng hilingin ng pag-inhibit o recuse ng isang judge, pero desisyon nila kung mag-i-inhibit nga ba o magre-recuse sila. Hindi yan subject matter of vote. Hindi yan pwedeng pagbotohan na, hoy, ikaw, tanggal ka na. Hindi ganun yun. Walang ganung klaseng procedure o proseso sa impeachment court man o sa regular court man. Lalo pa sa impeachment court sa pananaw ko, dahil alam naman ng mga nagbalangkas ng saligang batas na mga politiko halal ng bayan at may mga pwesto o kulay ng dinadala ang mga ito. SP, nag-decision po yung impeachment court ng hindi nadidinig o hindi man lang pa nare-recognize yung prosecution and both prosecution and defense. Yun nga sana yung gustong gawin nila tungkol sa schedule, di ba? Pero yung schedule maliwanag na dapat pinagpapasyahan ng may presensya ang magkabilang panig at dapat pakinggan. Sinabi ba kahapon ng impeachment court na unconstitutional yung impeachment dahil nilabag nito ang 1-year ban? Hindi. Hindi naman kami nagpasya eh. Hiniling namin ang impormasyon at sertifikasyon mula sa Kamara na hindi nga nila nilabag. Ayon kay Senator Cayetano, parang yan yung certificate against non-forum shopping na inihahain sa korte na sa palagay ng mayoriya kahapon ay kulang sa isinumite sa amin. Nakita ninyo? Meron kasing sinasabi si Cayetano, yan yung certificate na talagang isinasubmit sa court, di ba? Yung non-forum shopping na sinasabi ni Cayetano, meron talaga niyan. Pagka may trial, pag humingi yung judge, isasubmit mo yan, di ba? Ngayon, ganun din. Humingi itong mga judge ngayon, itong mga senador, oy, mag-submit kayo. Ganun. Hindi ko nga alam bakit pumunta ng simbahan. Pambira, oo. Walang pagpapasyang ginawa doon. Walang pagpapasyang sinabi na ayaw na ng 20th Congress. Hiniling yung impormasyon mula sa kanila, hindi ba? Ang hiniling ay attestation at impormasyon. Walang pagpapasyang ginawa. At ang bagay na ito, lalo na kahilingan ng karagdagang sertifikasyon, atestasyon at impormasyon, maaaring gawin ng court motu proprio or on its own. Pero, gayunpaman, dun sa mga hindi sang-ayon, malaya po silang pwedeng questionin ito either sa impeachment court o sa Korte Suprema kung sa palagay nila may nilabag na batas ang impeachment court. Sa kabila ng maliwanag na probisyon ng saligang batas na nagsasabing the Senate shall have the sole power to try and decide impeachment cases. Yun. Question lang. SP, kasi parang nagkakaroon daw ng blurring of lines and rules. Kasi nga, dapat daw po yung pagpapadismiss ginagawa ng defense. Pero ang nangyari kagabi, one of your members, and gano'n na lang ba palagi, SP, pag may motion? Parang yung rule kasi, SP, dapat daw sa defense, pero parang kinuha kasi ng impeachment court kagabi. Sabi yan ng isa Paulit-ulit? Kakasagot lang yan, Mean eh. Mean! Kasasagot lang yan eh. Kanina eh, ba't may nagsasabi bang bawal yon? sa mga miyembro kahapon. Kung hindi ako nagkakamali, si Senator Risa, kung hindi ako nagkakamali. Karapatan nilang sabihin yon.
Pero wala ngang pagbabawal sa rules ang hindi pwedeng gawin yon. Ulit-ulit